magkasintahang Chris at Shannon ay nagplano na mag-dinner at pumunta sa isang friends party together. Dumaan ang gabi at ni anino ng magkasintahan ay hindi nasilayan sa sinasabing party. Ang kanilang mga kaibigan sa pag-aalala na din ay sinubukan silang tawagan pero wala talaga silang nakuha na tawag o text man lang na paramdam. Matapos ng ilang araw, isang SUV ang nakita malapit sa isang abandonadong railroad track at ang SUV na ito ay pagmamay-ari ni Shannon. Sa ginawang investigasyon sa sasakyan, may isang fingerprint ang nakita sa loob na hindi pagmamay-ari ng magkasintahan. Kanino ang fingerprint na ito at nasaan si Chris at Shannon? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng The Tennessee Double Murder Case. Ang Tennessee ay isang state sa US na kilala sa kanilang hilig sa musika at naroon ang tahanan ng King of Rock and Roll na si Elvis Presley. Kung ikaw ay mahilig sa whiskey, maraming pagawaan dito noon at ang Jack Daniels ang pinakasikat sa mga yon. Kung hindi ka mahilig sa alcohol, dito nagmula ang Mountain Dew. Ginawa ito para ipanghalo sa whiskey noon at ibang-iba din ang lasa bago nabili ng Pepsi at naging kilala sa lasa nito ngayon. Sa Knoxville sa Tennessee nagmula ang Mountain Dew at ito din ang lugar kung saan nagkakilala sina Chris at Shannon. Taong 2006 nang magkakilala ang magkasintahang sina Chris at Shannon. Ang kani-kanilang mga magulang ay nagkakilala through mutual friends at nang sila naman ang ipinakilala, wala nang sabi-sabi pa. Parang may mutual feelings na din sila para sa isa't isa. Madalas na sila ay magkasama at kung hindi naman, ang isa't isa pa din ang palaging mga laman ng kwento nila. Sila ay madalas na magkasamang maglaro ng golf as their pastime at nakikinita na ang kanilang future na magkasamang bubuo ng pamilya. Si Hugh Christopher Newsom Jr. na madalas tinatawag na Christopher o Chris ay mahilig sa sports. Isa na dito ang baseball kung saan siya pinakatalentado. Ang kanyang kamay in particular ay talentado din at nahilig sa woodworking. Madalas siyang gumagawa ng mga woodworks para ipangregalo sa kanyang kapamilya at kaibigan din. Ang hilig niya na ito ang nagtulak sa kanya para magkaroon ng propesyon sa carpentry. Sa kanyang mga kaibigan, si Chris ang unang taong kanilang tatakbuhan kung sakaling sila ay may problema o kailangan ng advice. Kilala siya sa kanyang kindness at unang nagre-reach out sa mga taong nabubuli o nale-left out. Si Shannon Gail Christian ay laki naman ng Texas at nang siya ay 12 years old, ang kanyang pamilya ay lumipat ng Tennessee. Katulad ni Chris, si Shannon ay friendly at madalas tinatakbuhan ng kanyang mga kaibigan kung sakali mang sila ay naghahanap ng taong open na open para sila ay pakinggan. Siya ay mahilig makisalamuha sa mga tao, kaya nang siya ay magkolehiyo, kinuha niya ang sociology. Si Shannon ay isang independent woman. Nagawa niya magkaroon ng 2 jobs na naisasabay niya sa pag-aaral niya, kaya nang minsan na makaipon siya, ay proud siyang nakabili ng isang bagong Toyota 4Runner na nagagamit din niya sa pagpasok sa trabaho at eskwela. Excited siyang nilagyan ito ng decorations tulad ng mga stickers, teddy bear at mga pictures. Ang sasakyan na ito ang isa sa kanyang pride and joy. Unfortunately, naghati din ito sa kanya ng something unimaginable. January 6, 2007, ang magkasintahan ay napagkasunduan na mag-dinner at umattend din ng birthday party ng isang kaibigan. Bago ang party, si Shannon ay nag-drive muna papunta sa bahay ng isa pang kaibigan para doon ay mag-ready. Ang plano ay susunduin siya ni Chris doon para sa kanilang dinner at saka naman pupunta sa birthday party. Ang bahay ng kanyang kaibigan ay nasa Washington Ridge Apartments. Nag-drive na siya papunta doon, iniwan ang sasakyan sa designated parking spot, saka tumungo na sa bahay ng kaibigan. Bandang alas 8 ng gabi naman, nang magpaalam na ang kaibigan na pupunta sa party. Si Shannon ay naiwan pa at naghihintay naman na sunduin ni Chris. Maya-maya ay dumating na si Chris sakay ng pick-up truck nito at dahil medyo late ito ng konti ay nagkaroon pa sila ng tampuhan.
Ang medyo inis na si Shannon ay dumiretso na sa driver's seat at si Chris naman para tuluyang mawala ang inis ni Shannon ay sinundan ito sa may bintana ng sasakyan. Saka niyakap si Shannon ng todo higpit. Automatic na wala na ang tampuhan at isang heartfelt hug ang kanilang pinagsaluhan. Ang warmth moment na ito ay ang pinakahuli na pala nilang mapagsasaluhan dahil ang mga susunod na mga pangyayari ay walang katapusang kahirapan. Kinabukasan ng umaga, ang ina ni Shannon na si Dina ay nagising at nakakaramdam ng parang kaba. Nang chinek niya ang kwarto ng anak na si Shannon, hindi niya ito nakita. Sa kanyang cellphone, ilang mga missed calls ang nakarehistro na galing sa mga numero na hindi niya kilala. Hindi niya muna ito pinansin dahil ang nasa isip niya ay ang anak niya. Ilang beses niyang sinubukan na tawagan si Shannon, ngunit hindi niya ito makontak. Sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang tawagan ang mga missed calls at sa unang ring pa lang ay agad siyang sinagot ng nasa kabilang linya. Ang missed calls ay galing sa isa sa mga kaibigan ni Shannon at ang kanilang naging pag-uusap ay mas nakapag-igting pa sa kaba na kanyang nararamdaman. Ayon sa kaibigan, si Shannon at Chris ay hindi nagpakita sa party. Hindi nila gawain na hindi basta magpakita at mas lalong hindi nila gawain na hindi man lang magsabi kung hindi sila makakapunta. Nase-sense nila na parang may hindi tama. Kaya ng 11:00 ng gabi na yon, dalawa sa kanilang mga kaibigan na nasa party ang pumunta sa apartment. Doon ay nakita nila ang pick-up truck ni Chris, ngunit ang 4Runner ni Shannon ay wala sa paligid. Kaya dito na nila sinubukang tawagan si Dina. Matapos makausap ang mga kaibigan ni Shannon, isang tawag muli ang natanggap ni Dina. Ito ay galing naman sa trabaho ni Shannon para ipaalam sa kanya na ang kanyang anak sa trabaho ay hindi nagpakita. Sa na-receive na tawag ay hindi na talaga siya mapakali. Tinawagan na niya ang mga magulang naman ni Chris para ipaalam ang sitwasyon at napagdesisyonan na ang pagkawala ng kanilang mga anak ay ipaalam na sa mga otoridad. Sa kasamaang palad, kadalasan sa isang kaso ng missing person, ang kadalasang linya ng mga kapulisan ay kailangan nilang maghintay ng at least 24 oras para ang taong nawawala ay ma-file na missing. And of course, after ng 24 hours na iyon, doon pa lamang kikilos ang mga otoridad para hanapin ang taong nawawala. Dahil dito, ang pamilya na lamang na magkasintahan ang nagsikap sa paghahanap sa kanilang pinakamamahal na mga anak. Sinimula nila sa parking area ng Washington Ridge Apartments pero wala silang lead na nakita. Sinubukan nilang tawagan ang mga kaibigan at kakilala ng dalawa maging ang kalapit na mga ospital pero wala pa din silang lead na nakuha. Sa kalagitnaan ng araw na yon, isang sunog na katawan ng isang lalaki ang nakita sa isang railroad track. Walang gaanong pagkakakilanlan na makikita sa natagpuang labi at ang tanging deskripsyon na makakatulong sa pagkakakilanlan ay ang isang pares ng bright blue eyes. Sa mga oras na ito, ang mga kaanak na magkasintahan na wala pang ideya sa labi na natagpuan ay patuloy pa din sa kanilang paghahanap. Doble effort sila dapat dahil wala silang maaasahan sa kapulisan. Bagamat sila ay nag-iimbestiga nang sila lamang, nagawa nilang mapapayag ang cellphone provider ni Shannon para sa phone records at last location nito. At ayon sa data, ang huling ping signal sa CP nito ay galing sa phone tower sa Cherry Street, 6 miles away lamang mula sa apartment building. Ang Cherry Street at surrounding area nito ay kilala sa pagkakaroon ng high crime rate. Pinakaiiwasan ang area na ito dahil talamak din ang bentahan dito ng damo. January 8, bandang 2:00 ng madaling araw, ang 4Runner ni Shannon ay nakita nila sa may Cherry Street. Unang kita pa lamang nila sa sasakyan, alam na nilang mayroong hindi magandang nangyari. Wala na doon ang mga stickers, teddy bear at mga pictures ni Shannon. Ang loob ng sasakyan ay maputik, taliwas sa karakter ni Shannon na metikulosa pagdating sa kalinisan ng kanyang sasakyan. Sa may upuan ay isang pakete ng sigarilyo ang kanilang nakita, pero hindi naman naninigarilyo ang dalawa.
Ang driver's seat ay nakatulak din palayo kung saan imposible kay Shannon na maabot ang pedal ng sasakyan. Nakakakaban na ang kanilang nakita, kaya sa pangalawang pagkakataon sila ay nakipag-ugnayan muli sa kapulisan. Sa pagkakataong ito, ang mga otoridad ay umaksyon na sa kanilang hinaing. Yun ay dahil tapos na din kasi ang 24 oras na pataan para mai-report ang isang tao na missing. Pero may magagawa pa kaya sila sa pagkakataon na ito? Kung ang dahilan ng pagkawala ng isang missing ay kidnapping, ang bawat minuto ay mahalaga. Golden time ika nga. At iyon ang naipagkait sa kanila. Dahil sa 24 oras na pataan na yan, ang dalawa sa puntong ito ay wala ng buhay. Ang labi ng lalaki na nakita sa railroad track ay nagtamo ng 3 tama ng baril. Sa ginawang autopsy, may semen na nakita sa loob ng katawan. Indikasyon na ito ay nagawa pang pagsamantalahan. Unfortunately, dahil sa ginawang pagsunog, ang possibility for DNA testing ay malabo na. Ang labi na natagpuan ay ang nawawalang kay Christopher Newsom. Sa pagkatagpo kay Chris ay ang pressure naman sa paghahanap kay Shannon. Ang forerunner ni Shannon ay muling inimbestigahan at sa pagkakataon naman na ito ay ng mga kapulisan. Kung inyong matatandaan, ang mga nag-imbestiga muna ay ang mga kapamilya dahil hindi pa tapos ang 24 oras na pataan na yan. Kung agad silang nag-imbestiga, may buhay kayang maisasalba? Sa loob ng sasakyan, isang envelope ang nakitang nakaipit sa pagitan ng mga upuan. At sa envelope na ito ay isang address. Isang fingerprint din ang nakita sa envelope na agad nilang na-identify na pagmamay-ari ng isang Lemaricus Davidson. Sa ginawang background check kay Lemaricus, kanilang napag-alaman na ito ay bagong laya pa lamang sa bilangguan. Si Lemaricus ay nabilanggo at napiit ng 5 taon sa kasong carjacking at robbery. Sa nakitang impormasyon na ito, mataas ang posibilidad na maaring ito ay may kinalaman sa pagkawala ng magkasintahan. Ang address na nakalagay sa kanilang sistema ay ang address din na nakita nila sa envelope, kaya kinabukasan, agad nila itong pinuntahan. Ang address ay 2316 Chipman Street na less than 2 blocks away lamang from the Cherry Street, kung saan natagpuan ang forerunner na sasakyan. Ang address ay isang rental house at ang area na nakapaligid dito ay mostly industrial houses. Sa kanilang mga tawag at katok ay walang sumasagot sa loob, pero dahil mayroon silang hinala na ang nakatira doon ay may kinalaman sa pagkawala ng magkasintahan, pinasok na nila ang kabahayan. Sa loob ng bahay, wala nang masyadong effort pa sa paghahanap. Nandoon lahat ng mga ebidensya na nagsasabi na tamang bahay ang napasok nila. Nakita nila ang ilang mga personal na gamit na magkasintahan. Nandoon ang bag at sapatos ni Shannon, maging ang baseball cap at driver's license naman ni Chris. Sa kanilang paghahanap pa ay dumako sila sa may kusina, kung saan ay may nakita silang isang basurahan. At nang ito ay kanilang binuksan, naroon ang isang mapait na katotohanan. Sa loob ng basurahan, isang maruming sheet ang kanilang nakita. Nang ito ay kanilang binuksan, ay ilang layers ng plastic bag naman ang kanilang namasdan. Sa loob ng mga plastic bag na ito, naroon si Shannon. Sa katawan ni Shannon, hindi maikakaila ang maaring walang kapantay na karahasan na kanyang naranasan. Si Shannon ay natagpuan na ang suot ay tanging camisole at sweater lamang. Walang pang ibabang kasuotan. Ang kanyang katawan ay puno ng mga marka ng dugo, pasa at malalalim na sugat. Maliwanag na dahil wala siyang suot na pang ibaba, siya ay pinagsamantalahan. Ang fingerprint na nakita sa envelope ay ang same fingerprint din na nakita sa trash bag. Mayroon ding shell casings ang nakita sa bahay na nagmatch sa mga bala na nakita sa katawan naman ni Chris. Sa pagkakataon na ito, mayroon na silang pangunahing suspect sa nangyari sa magkasintahan. Kaya ang mga otoridad ay agad na naglunsad ng manhunt para kay Lemaricus Davidson.
Ang cellphone record ni Maricruz ay nakuha ng mga otoridad at lumabas doon na ilang tawag ang kanyang ginawa sa isang nagngangalang Eric Boyd. Nagawa naman agad nilang makita si Eric para questionin kung nasaan si Maricruz. Ngunit si Eric ay sinabi na hindi niya daw ito kilala. Kalaunan, nagawa ng kapulisan na si Eric ay pakantahin sa kinaroroonan ni Maricruz, kaya agad nila itong pinuntahan kung saan si Maricruz ay agad nilang naaresto. Si Maricruz nang maaresto ay suot-suot pa ang sapatos ni Chris. Nang tanungin sa kanyang kinalaman sa nangyaring pagpaslang, syempre hindi siya umamin. Todo tanggi siya sa nangyaring krimen at itinuro na ang tunay na salarin daw ay ang kanyang half-brother na si Letalvis Covins at ang best friend nito na si George Thomas. January 11, si Letalvis at George ay naaresto. Sa presinto, kasama ni Maricruz na pangunahing sospek at ni Eric na isa ng accomplice, ang apat ay nagbigay ng kani-kanilang bersyon ng mga pangyayari. Sa mga bersyon na ito, isang pangalan pa ang lumutang at ito ay si Vanessa Coleman na naaresto din ng araw na yon. Si Vanessa ay 18 years old lamang at ang mga kalalakihan na kanyang mga kasama ay nasa edad 24, 25 at 34. Ngayon na silang lahat ay arestado na, kasama na ang mga DNA evidence na nakuha, ang mga pangyayari ay unti-unti nang nagkakahubog. Ang kanilang itinuturong leader ay si Maricruz at ang pangunahing dahilan ng krimen ay carjacking dahil kailangan ni Maricruz ng sasakyan para sa kanyang drug business. At sa kasamaang palad, ang forerunner ni Shannon ang kanilang nakita. Ang magkapatid na Maricruz at Letalvis kasama si Eric ay nag-drive sa apartment complex para makipagkita sa isang babae. Nang sila ay nasa parking area, ay nahagip ng kanilang mga mata ang isang silver forerunner. Ang pinto ay medyo nakabukas at sa front seat ay may isang babae na nakikipag-usap sa isang lalaki na nasa labas naman ng sasakyan. Pinagmamasdan lamang daw nila ang mga ito na makita nila na ang dalawa ay nagyakap. Ayon kay Letalvis, si Maricruz at Eric ay bigla na lamang daw lumabas ng kanilang sasakyan at pinuntahan ang forerunner. Agad nilang tinutukan ng baril ang magkasintahan para i-carjack ang sasakyan. Sa mga baril na nakatutok sa kanilang mga sentido, sina Chris at Shannon ay sapilitang pinapasok sa back seats kung saan ang kanilang mga kamay ay tinalian. Si Maricruz at Eric ay sumakay sa forerunner at si Letalvis ay naiwan sa kanilang sasakyan, kung saan sila ay nag-drive na pabalik sa rental house na 6 miles away lamang. Sa bahay na ito, magsisimula ang kanilang kalbaryo. Sa loob ng bahay, ang dalawa ay tinalian pa sa paa at binusalan ang mga bibig nila. Ang magkasintahan ay kanilang pinaghiwalay, malayo sa paningin ng isa't isa, ngunit hindi malayo sa pandinig nila. Si Chris ay ipinasok sa isang kwarto at dito ay walang awang binugbog, pinaglaruan at pinagsamantalahan. Ayon sa ginawang medical examination, si Chris ay pinagsamantalahan ng at least isa sa mga kalalakihan. Matapos ng ilang oras, siya ay hinatak palabas ng bahay at dinala sa isang railroad track. Walang suot na sapatos sa paa, siya ay pinaglakad doon, damang-dama ang talim na mga bato sa kanyang mga paa. Nang siya ay nasa approximately 20 feet na ang layo sa kanila, siya ay binaril ng 2 beses, isa sa likod at isa sa leeg. Iisipin mo na dito na nagtapos ang kanyang kalbaryo. Hindi pa, dahil siya ay humihinga pa. Nilapitan siya ng mga salarin, itinutok ang baril sa kanyang ulo at isang putok pa ang maririnig sa paligid. Para siguradong walang ebidensya, ang kanyang katawan ay sinabuyan ng gasolina at saka sinilaban pa. Ayon sa source, si Maricruz at Eric lamang ang may kinalaman sa kinahinatnan ni Chris. Ang dalawa ay bumalik sa bahay para si Shannon naman ang pagbalingan. Si Shannon ay wala pang ideya sa nangyari kay Chris at ang mangyayari sa kanya ay higit doble pa sa nangyari sa kasintahan. Sa loob ng kwarto, si Shannon ay binugbog din at pinagsamantalahan.
Hindi ko na idedetalye pa kung anong klaseng pananamantala ang ginawa nila, pero ang masasabi ko lang, ang lahat ng ito ay kanyang kinaya dahil gusto niyang mabuhay pa. Sinasabing ang apat na mga kalalakihan ay may mga parte sa pananamantala sa kanya at nagdulot ng sobrang pinsala sa kanyang katawan. Siya ay punong-puno ng sugat, mapasalabas o loob ng katawan man, sa ginawang pananamantala para makasigurado na walang trace na magtuturo sa kanila. Ang mga salarin ay sinubukan itong linisin, at kapag sinabing linisin, ibig sabihin ay extensive cleaning, kaya sila ay kumuha ng bleach at ibinuhos sa loob ng kanyang bibig. For extensive cleaning, kailangan syempre ng thorough cleaning din. Kaya ang bleach ay ibinuhos nila sa buong katawan, maging sa genital area man, para siguradong walang ebidensyang maiiwan. Matapos nito, ang nakikipaglaban sa kanyang buhay na si Shannon, na nakatali pa din ang paa at mga kamay, ay nilagyan nila ng maliit na plastic bag sa ulo at ipinasok sa 5 malalaking plastic bags pa bago inilagay sa basurahan. Take note ha, buhay pa dito si Shannon. Ayon sa medical examiner, Shannon slowly suffocated to death. Si Shannon sa loob ng basurahan ay nakikipaglaban pa din para mabuhay. Pruweba na noong ang kanyang labi ay makita, nakamulat pa ang kanyang mga mata. Ang kanyang time of death ay between the afternoon ng January 7 at the afternoon of January 8. Kung ikukumpara ang timeline na ito sa hanggang hapon ng January 8 na yon, ang kanyang mga kaanak ay nakipag-ugnayan na sa pulisya, nagawang mag-imbestiga ng sila-sila, at nakita ang forerunner ni Shannon ng madaling araw ng January 8 na yon. Ito ang lahat ng nangyari habang hinihintay nilang matapos ang pataan ng mahiwagang 24 oras. Ayon sa nakuha kong impormasyon, ang 24 oras na yan ay hindi naman standard procedure sa pag-file ng missing person. Ito ay pataan lamang ng mga otoridad dahil karamihan ng gustong i-report na missing ay bumabalik din naman sa loob ng time frame na yon. Kung ang taong i-report ay mga bata, nakatatanda o yung may mga problema sa pag-iisip, maaari agad silang umaksyon para hanapin ang taong sinasabing nawawala. Sa madaling salita, ito ay pataan nila para mabawasan ang kanilang workload dahil maaaring kulang sila sa oras, kulang sa resources o maaaring kulang sa tao. Kung lahat naman nga kasi ng ipa-file na missing case ay a-action na nila, malaking trabaho talaga yun. At kung at the end of the process naman pala, yung taong inireport ay naglayas lang pala. Pero masasabi mo ba who is who? Sa ginawa nilang pataan para malaman kung sino talaga ang nawawala, ang critical time para sa mga kaso tulad ng kidnapping ay nawala din. Sa kaso ng isa pang suspect na si Vanessa Coleman, ayon sa kanya wala daw siyang kinalaman sa nangyari sa dalawa. Pero ayon sa kanyang journal na nakuha ng mga investigador, isang entry na nakadate na January 9 ang kanilang nakita. At literal na sinabi niya na ang gabing yun ay isang one hell of an adventure. Ang mga nasasakdal ay humaharap sa mga patong-patong na kaso. Ang naunang paglilitis na ginanap noong April 2008 ay kay Eric Boyd. Si Eric sa 4 na kalalakihan ang natatanging sinasabing walang kinalaman sa nangyaring pamamaslang. Nalaman niya lamang daw ang ginawang pamamaslang nang ito ay tapos na, kaya siya ay absuelto sa kasong murder. Siya ay found guilty at sentenced to a maximum of 18 years in prison. Taong 2009 ay sumunod naman ang mga trials para kina Letalvis, Lemaricus at George. Sa kanilang depensa, sinabi nila na ang magkasintahan daw ay pumunta talaga sa rental house para bumili ng droga at si Shannon daw ay willing sa nangyari sa kanya. Agad naman itong pinabulaanan ng prosecution. Si Shannon ay hindi kinakitaan ng droga sa kanyang katawan. Si Chris naman ayon sa medical examiner ay nakitaan ng occasional use lamang, pero ito ay nagsilbing isang butas sa sinasabing paratang. Sa sinasabing willing na participation naman ni Shannon,
Kung pagbabasehan ang mga sugat na natamo nito sa katawan, imposible na siya ay papayag sa ganoong klase ng karahasan. Sa huli, sila ay found guilty. Si Lemaricus, ang sinasabing leader, ay nasentensyahan ng death penalty at ang magkaibigang sina Letalvis at George naman ay life sentence without parole. May 2010, ang huling nasasakdal na nag-stood ng trial na si Vanessa Coleman ay acquitted of first-degree murder. Siya ay may parte pa din sa nangyaring torture at nasentensyahan lamang ng 53 years in prison. Sa lahat ng mga trials na ito, present lagi ang kapamilya nila Chris at Shannon. Ang nangyaring trial ay masasabi mong long at painful, higit ng akusahan ng mga nasasakdal ang mga anak nila. Sila ay naroon sa mga trials para sa hinahanap na justice at ang pagpataw ng kaparusahan ay makakabawas sa hapdi na kanila pa ding nararamdaman. Akala nila na nang masentensyahan na ang mga salarin ay tapos na. Hindi pa pala, dahil nagkaroon pa ng problema. March 2011, ang judge na si Richard Baumgartner na humawak sa lahat ng mga paglilitis sa 5 nasasakdal ay nasangkot sa isang malaking kontrobersya. Siya ay umamin na lulong sa droga at naakusahan pa na nagbibigay ng legal favors for sex during breaks in court sessions. Sa mga ibinato na ito, si Judge Baumgartner ay nagplead ng guilty to official misconduct. Sa pangyayari na ito, nagkaroon ng diskusyon na dahil sa drug addiction, ang kanya mga trials ng nakaraang 2 taon ay maaring apektado o nagkaroon ng misjudgment. Kaya ang resulta, ang mga convictions sa mga nakaraang trials na yon ay overturned at kasama na dito ang trials ni Lemaricus, Letalvis, George at Vanessa. Ang mga prosecutors ay inapela ang maaring mangyaring retrials. Sa apela na ito, ang trial sa magkapatid na sina Lemaricus at Letalvis ay hindi na apektado at ang retrial na lamang para kina George at Vanessa ang magaganap. Sa ginawang retrials, si George ay nadagdagan ang sentensya from life sentence to 2 consecutive life sentence. Ang sentensya naman kay Vanessa ay nabawasan. Ang kanyang jail sentence na 53 years ay naging 35 years na lamang. Ang trial kay Eric Boyd ay hindi apektado ng kontrobersya ni Judge Baumgartner, ngunit sa pagkakataong ito, ang magkaibigang Letalvis at George ay ikinantas siya na hindi siya basta accomplice lamang. Ayon sa medical examiner, si Chris ay napagsamantalahan ng at least isa sa mga kalalakihan, at iyon ay si Eric. Siya ay itinuturo din na kasama sa nangyaring pagpaslang kay Chris. Si Eric ay muling humarap sa korte taong 2019 at found guilty sa lahat ng charge laban sa kanya. Siya ay nasentensyahan ng life in prison plus 90 years. Taong 2008, ang property sa Chipman Street ay giniba na at pinatayuan ng isang memorial para kina Chris at Shannon. Sa nangyaring kaguluhan sa trials, 2 new law din ang ginawa noong 2014. Ang Chris Newsom Act na naglalayon na hindi na kailangan pa ng lagda ng isang hukom kung sakaling ang verdict ng jury ay unanimous. Sa ganitong paraan ay may iwasan na ang retrial kung sakaling mai-involve sa kontrobersya ang isang hukom. At ang Shannon Christian Act naman na naghihigpit sa mga abogado at nasasakdal na mag-akusa at magbigay ng paratang sa mga biktima. Walang sino mang kaanak ang makakaya na makinig ng mga paratang na ito sa hukuman, higit kung ito ay galing sa bibig ng mga salarin na naging dahilan ng kanilang kawalan.